kain ka na nga. Patapos na itong niluluto ko. Itlog, oh. Oo, ma, sandali. May nahanap pa ako. Wait lang. Ba yan? Itlog na naman. Giging manok na ako nun eh. Saan na ba dito yung ano? Uy, aras na to ah. Ano to? Ang manok na may gintong itlog. May ganito pala kami. Mabasa ko. Mamaya na ako kakain ah. Sip pa ako eh. Busog o ayaw mo ng ulam? Yung iba nga dyan walang makain tapos ikaw itlog ayaw mo pa. Buti nga may kinakain. Ang manok na may gintong itlog. Muling isinalaysay ni Alvin De Prado, guhit ni Marvin Romero. Nagsimula ng pumatak ang ulan. Panay ang takbo ng inahin. Basa na siya at giniginaw. Nang makakita ng isang malaking bato ay sumilong ang inahin. Dito niya inantay tumila ang ulan. Isang grupo ng mga bibi ang dumaan. Nakita nila ang inahin. Naawa sila rito. Sumama ka sa amin, yaya ng mga bibe sa inahin. Ilang sandali pa ay naglalakad na sila patungo sa bukid ni Ben. Naawa si Ben nang makita ang inahin. Agad niya itong nilinis at binigyan ng sariling pugad. Binantayang mabuti ni Ben ang inahin. Pinakain niya ito ng mga butil at binigyan ng bitamina para agad lumakas. Ang magsasakang si Ben ay kontento sa buhay sa bukid. Ambisosya naman ang asawa niya. Ang gusto nito ay yumaman. Magaan ang loob ni Ben sa bagong alaga. Ang pakiramdam kasi niya ay kakaiba ang inahing manok. Tunay na kakaiba ang inahin. Isang araw ay nangitlog ito. Ginto ang itlog niya, sambit ni Ben. Tuwan-tuwa ang asawa ni Ben. Sa wakas ay yaman na tayo. Ang bulalas ng babae. Itinago nila ang gintong itlog. Inalagaan din nilang mabuti ang inahin. Biyakin mo ang tiyan niya at kunin ang lahat ng ginto doon. Utos ng asawa kay Ben. Gusto kong yumaman agad. Pag hindi mo ginawa, ako ang gagawa, sabi pa ng babae. Narinig ng inahin ang pagtatalo ng dalawa. Nalungkot siya. Kinabukasan ay nawala ang inahin. Kung saan-saan naganap si Ben, pero hindi niya ito nakita. Isang sorpresa naman ang naghihintay sa asawa ni Ben. Paano ay naging ordinaryo ang mga gintong itlog ng inahin. Narito ang inahin. Muli ay naghahanap ng mabuting tao na maaaring bigyan ng pagkakataong yumaman. Ang aral ng kwento, ang yaman na nasa palad ay mas mainam kaysa mas malaking yaman na hahanapin pa. Kakain naman ako, ma. Sino ba kasi may sabing pakit last niyan? Eh, favorite ko nga yun eh.